Tayo sa mga balita. Oo, naniniwala si Pulong Duterte na ang lahat daw ng mga nangyayaring ito ay cover up lamang. Kasi hindi ako talaga naniniwala eh. Walang alam si Bongbong dito. Katarantado, walang alam si Bongbong dito. Kita mo, ano nang nangyari? May investigasyon DOJ, may investigasyon ng Kamara, may investigasyon Senado, may investigasyon siya. Puro investigasyon. Kailan matatapos yan? 3 taong ka na lang. Tapos next year, wala nang flood control projects. Di babahain tayo. Tapos sa 2027, meron na namang flood control. Nanakawin nyo na naman. Mag-e-eleksyon na naman eh. Popondo na naman kayo ng mga pera. Kaya babantayan natin ng maigi. Ito ang masasabi ni Pulong dyan sa palabas lang daw ng Malacanang itong pagpapa-resign kay Romualdez. Kasi pinalalabas nila si Romualdez biktima eh. Gago, hindi ka biktima, marami kang biniktima. Kaya na biktima ba yan? Napakaraming eroplano. Biglang nagmay-ari ng istasyon ng media. Biglang dumami bahay sa Forbes Park. Paano naging biktima yan? Di ba parang pinalalabas nila na ang bait-bait nito, he took the sacrifice. Ulul! Putang ina, madami nang nanakaw yan. Hindi niya na maitago. Sumambulat na at nakita na ng taong bayan. Sumingaw na talaga yung baho niya. Kaya wala na siyang magagawa. At kung mag-i-stay pa siya dyan, putang ina, palagay ko, itong mga sundalo, magmamarakolyo na. Kaya mabuti na lang, umalis ka. Kasi kung hindi, persahan kang hinila pababa dyan, yari ka. Ito masasabi ni Pulong. Labas at cover-up lang umano ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ayon yan kay Davao City Congressman Paulo Duterte. Pero buwelta naman ni Congressman Sandro Marcos, baka yun daw ang gawain ni Pulong noon. Nagbabalik si Marian. Kayo ba naniniwala na itong pagpapalit ng liderato? Oo, putang ina, saan ka makakita? Yung pipinalit nila, kaalyado nila. Yung ipinalit nila kanang kamay ni Romualdez kasi ano ba 'yun? Yung basta pangalawa sa kanya 'yun eh. Yung tao na 'yun. Ilocano din. So papaano may pagbabago dito kung yung inilagay nila konektado rin kay Romualdez. Maaaring si Romualdez bumaba lang pero ito papit niya rin ito. Siya pa rin na magpapagalaw dito. Kung ano yung sistema ni Romualdez noon, ganun din ang magiging sistema nito. So, katarantaduhan, hindi ba? Dapat kasi naggano sila dyan ng yung eleksyon talaga. Maglalagay yung mga tao ng mga congressman na pwede. Tapos pag boboto-botoan nila, hindi yung bigla na lang may nanalo. Tanginin yan. Anong naging preference para siya ang maging nominee diyan sa pagka-speaker. 'Di ba? Tapos ang naglagay si Sandro. Si Sandro natsuhin niya si Romualdez, natatay niya si Bongbong. Silang mga gago gumagawa ng sila din yung naglalagay ng mga tao sa liderato diyan sa Kongreso. So anong ina-expect mong pagbabago diyan? Di umano, itong Boji daw, meron ding malversation issue sa past niya. Dapat lagay nyo dyan yung malinis eh. Yung Kiko, pwede ba yon yung Kiko Barsaga? Baka pwede kasi sariwa pa utak. Hindi pa magnanakaw yun. Hindi ko alam kung magnanakaw din balang araw kung mai-institutionalize siya. Kasi ang institutionalize is yung kakainin siya ng sistema. Kasi ang sistema talaga sa Kongreso, mga magnanakaw talaga. Bakit? Tinan mo, tawag sa kanila even before. Mantakin mo panahon pa ni Eddie Garcia. Noong buhay pa siya, nagpipelikula, nag-action star siya. Meron na siyang, ang tawag niya na sa mga congressman, buhaya. Buhaya na nga ang tawag sa mga congressman for the longest time. Di natin alam kung kailan nagsimulang buhaya ang tinawag sa kanila. Ibig sabihin, yan talaga yung sistema dyan. And when you are being part of the system, nai-institutionalize ka. Ibig sabihin, nasasanay ka, nakakagawian mo, akala mo, yung ginagawa mo tama pa. Ganun yun. Pakinggan natin pag-aaway na itong dalawa. Para sa akin, tapusin ko lang yun. Para sa akin, si Kiko, pwede. Bata, malinis pa, hindi pa corrupt, ano pa siya, yung vibrant pa siya.
Yung mataas pa energy niya. So pwede rin naman yun, di ba? Bago pa man mag-resign bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez, may patutsada na si Davao City Representative Paulo Duterte sa pagpapalit ng liderato ng Kamara. Ayon kay Kong Pulong, mismong si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos ang pumili kay Congressman Bogie D na Maaring. Kasi ang sinasabi dito ni Sandro, inano naman daw, tawag dito, may mga kinonsulta naman daw. Gago ka ba? Anak ka ng presidente. Tapos pamangking ka ng kurakot na na Speaker of the House. Kung ikaw magbibigay ka ng mga suggestion, meron bang tatanggi sa'yo dyan? Tanga ka? O maaaring kinonsult mo, pero alam na nung mga pinagkonsultahan mo na yan talaga yung manok mo, yan talaga yung bata mo. At yan talaga yung plano nyo, ilagay yan dyan para tuloy-tuloy pa rin yung mga pagnanakaw nyo. O hindi ba? So, sabi nga, sinong pumili? Si Sandro Marcos, party mate nila. So anong tawag doon? Di lokohan. Buti sana kung ang inilagay dyan galing sa minority. Hindi naman. O galing sa partido nila. So, ano yun? Parang Martin Romualdez lang din na iba yung mukha. Kasi scheme nyo yan eh. Scheme yan ng tatay mo, ng nanay mo. Scheme nyo yan. Yung kung paano magnanakaw ng pera dyan sa Kongreso. Di kahit hindi yung pinsan mo o yung tiyuhi mo yung nakalagay dyan, the fact na tao nyo rin yan, di yung scheme nyo pa rin ang gagana dyan. Yung scam nyo pa rin, yung pambubudol nyo pa rin yung gagana dyan. pumalit kay Romualdez. Tama na raw ang panloloko at tigilan na ang palabas. Kung gusto raw respetuhin ng tao ang gobyerno, dapat labanan ang korupsyon at walang cover-up. Agad namang rumesback ang batang Marcos sa anak ni dating Pangulong Duterte. Baka style niya yun nung anak siya ng Putal, laki ng eye bags, Baka daw style niya yun nung anak siya ng presidente. Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. But Ulol. Hindi gawain ni Pulong yan. Do you remember nung nagkakaroon ng problema dyan sa Congress? They were pushing for Pulong to be what? To be the Speaker of the House. Anong sabi ni Pulong? No. Anong tingin sa atin ng mga tagalabas? Tatay mo presidente tapos ako Speaker of the House. Di ba? Pangit tingnan yun. Hindi maganda yun. Ang tatandaan ba ninyo nung pinapatakbo si Pangulong Duterte ng Vice President, Presidente si Inday, anong sabi ni PRD? Anong tingin ng tao sa atin na kami na may-ari ng politika rito? Pangit yun. So may delikadesa ang mga Duterte, kayo mga putang ina nyo, mga Marcos kayo mga buwaka ng ina nyo, mga Romualdez kayo, wala kayong mga delikadesa, poke ng ina nyo. Wala kayong mga delikadesa, mga hayop kayo. Kayo nasa posisyon mga putang ina nyo. Tapos ipapahid nyo na naman yung gawain nyo sa mga Duterte. Pakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Putang ina nyo. Ang galing-galing nyo, mga buwaka ng ina ninyo, hanapin yung 51 billion pero lolo mo magnanakaw. Yung lolo mo magnanakaw. Yung lola mo magnanakaw. Sinusunog sa impyerno mga kaluluwa ng mga buwaka ng inang angkan nyo. Tapos ang tatay mo magnanakaw din. Pati ikaw magnanakaw ka. Ang hilig nyo magpasa sa ibang tao Ang dali namang sabihin na hindi totoo yan. Kami dito ay consultative. Pero yung yung magre-retaliate ka sa yung 51 billion, gago. Nasabi na nga sa inyo, pumunta kayo ng DPWH, hanapin nyo dun yung 51 billion dahil lahat yan accounted for. Hindi nyo kinukuha yung report ng DPWH tapos ngayon. Yun ang ibabanat mo yung 51 billion. Ang laki-laki na ninakaw ng mga pamilya nyo, mga puki ng ina nyo. Yung tatay mo nga merong estate tax liability, bilyon-bilyon, daan bilyon, putang ina mo ka Gago. Putang ina mo, Sandro. Tumingin ka sa salamin, hayop ka. Magpa-hair follicle test ka, putang ina mo. Kung talagang matino kang tao. Tarantado. Nilinaw naman ng kaalyado ni Romualdez na suportado ng dating speaker ang pumalit sa kanyang si Kong D. Speaker Romualdez is in a good mood. Anong payat na nito, Parang mamamatay na rin, Nangangayayat ng mga gago kasi alam nila na unti-unti sisingilin na sila ng taong bayan, Stress ng mga hayop na yan.
Sigurado tayo kapag ka nakaupo na si Inday Sara, putang ina ninyo lahat ng mga ari-arian nyo. Siguraduhin nyo na naitabi nyo ng maigi. O dahil hahabulin at hahabulin kayo ng taong bayan, hindi papayag si Inday na hindi makukuha lahat ng mga nakulimbat nyo. At okay naman siya. At nakapag-usap na sila ni incoming speaker Bossy D. At katatapos lang ng leadership meeting. So, everything's well. Sa ngayon, wala pa naman daw magiging galaw sa ibang posisyon sa Kamara. Naniniwala si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na ang bagong liderato ang magiging daan para maibalik ang tiwala ng publiko. The House needs this change. The House needs to rebuild its reputation and regain its integrity. Regain its integrity. So, umaamin sila. Umaamin sila na nawalan sila ng integridad. Anong ibig sabihin nun? Di umaamin sila na lahat ng mga lumalabas na issue, totoo. Di ba? Regain eh. Ibig sabihin nawala. O bakit nawala? Akala ko ba maayos kayo? Bakit nawala? O you will only regain something kung nawala yun. O so umaamin sila na talagang yung liderato ni Romualdez, bulok. O ano putangin na mo Sandro Marcos? Galing mismo sa bibig ng mga congressman nyo dyan. Gunggong. Si Toby Chanko mismo naglalabas ng mga baho nyo. Nandiyan ka sa kongreso, putang ina mo ka, hindi mo sinasabihan yung tatay mo kung ano nangyayari dyan sa kongresong hayop ka. Tapos kayo sisisi mo sa mga Duterte na ng 51 billion, putang ina. Mamaya papakita ko sa iyo kung saan napunta yung 51 billion. After what has happened to the anomalous budget on the flood control, we have to rebuild the public trust. Ang isa pang gustong maging House Speaker na si Cavite Representative Kiko Barzaga, sinubukang bisitahin ang opisina ni Romualdez bago ang sesyon pero hindi siya pinapasok dahil umano sa private meeting. Gayunman, may mensahe si Barzaga sa nagbitiw na speaker. I like to congratulate him on his graduation from House Speakership. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan, no. So, yon ang sinasabi ni Sandro Marcos na hindi daw nagpapapasok si Pulong. Putang ina mo, bakit si Saldico hindi rin pumapasok? Bakit si Pulong hindi nagpapapasok si Pulong? Sabi kasi ni Pulong, mga bossing, ba't pa ako papasok diyan? Oo, bakit pa ako papasok diyan? Putang ina, puro magnanakaw yung mga tao diyan. Diniloko ko lang yung sarili ko. Kaya hindi na ako nagpupunta dyan dahil puros mga kawatan yung mga tao dyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming
ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama pala